Wala, nahuli na tayo eh. I-assist po kayo ng security. Okay. Sorry, sir, pa. Umikot lang tayo eh, mali na naman eh. Tara alamin nyo kung anong katangahan ang ginawa ko sa Taguig, kung bakit ako nagmulta ng katakot-takot na 11K. Kasabay na din nun, tara sa napakagandang Villa Arenza sa Bailen, Cavite. And there's more pupunta din tayo sa sikat na Tita Lola House dito sa Mendez. Let's go! Mula hanggat Bulacan, ang destination namin ay Bailen, Cavite. 11 PM ang start ng biyahe namin. Gabi ang pinili kong oras ng biyahe dahil ayoko talaga ng traffic at init. Wala naman kaming naging problema sa mga dinaanan namin. Maluwag yung biyahe at ang sarap ng hangin. From Angat, San Del Monte hanggang Pasig, chill na chill ang ride namin. Kaso, pagdating ng Taguig, ito yung puntong kailangan ko mag-decide kung kaliwa ba o kanan. Isang beses pa lang kasi ako nadadaan dito noon at hindi ko matandaan kung ano ba yung tama. And then isa pa, hindi ko din makita yung sign na nasa harap ko dahil sa nakakasilaw na ilaw sa harapan ko. Kahit saan naman nakakarating ako ng maayos dahil kay Google Map. Kaya sinunod ko si Google Map. Ito? Ano pa? Hindi yata. Tama ba tayo? Ayun, tinenyasan ako ng laser light ng guard doon. Mali tayo. Mali, kailangan dun sa kabila. Sir, magabi po. Mali yata yung napasok namin ano. Oo nga, sorry. Then nalito ako. Sabi sa Google slide left. Mala. Hindi ko kasi nakita yung mga sign dahil nga sa mga ilaw na nakalagay doon dahil sa flashing lights na din ng mobile na nakaparada that time. At nagkataon din na doon din yung turo ni Google Map kaya hindi na ako nakapag-assess ng maayos. Pinaghintay kami doon ng guard para matikitan ng OIC or mga officers in charge. Hindi ko kasi alam kung police yun o expressway police. Gusto ko i-share sa inyo ang isa sa mga hard lesson na natutunan ko kay Google Map. Kung Google Map ang gamit nyo at mababa sa 400cc ang motor nyo, siguraduhin nyo na naka-check ng avoid tollways. Simula nung nahuli ako dito, palagi nang naka-default sa akin ng avoid tollways. At simula din noon, never na ako pinahamak ni Google Map papunta sa expressway. 1,000 lang ang multa sa violation ko. Avoiding traffic sign. Yun lang. Negative 1 demerit points at kinuha lisensya ko. So bakit 11K inabot? Maya sabihin ko sa inyo. The show must go on, ika nga. Malayo na kami para umatras kaya tinuloy ko ang biyahe. Papuntang Alfonso, Cavite. Ayan. Andiyan na naman kami. Mali pala. Dapat pala ikot tayo. Dapat pala ikot natin papunta dun sa kabila. I get it. 400cc pwede doon. Pero pag mga ganitong motor, service road yung gagamitin. Ano ba yan? Sulit naman ang pagod nang makarating kami dito sa Villa Carenza ng 4 AM dito sa Bailen, Cavite. Paggising namin, ang aesthetic ng Villa Carenza. Marami kang pwedeng gawin dito. Marami dito nag-overnight at uso dito ang car glamping. At may open dining restaurant sila. At ang lawak ng event place sobra. Sa entrance pa lang ng Villa Carenza, ang ganda na. So kung interested kayo, link on the description para sa FB page nila. So after ng masarap na stay namin sa Villa Carenza, ang next goal namin ay itong Tita Lola House sa Mendez, Cavite. Malapit lang siya sa Alfonso. Sa mga hindi nakakaalam, ang Tita Lola House ay sikat sa mga Katniel fans or Daniel Padilla and Catherine Bernardo love team na ngayon ay hiwalay na. So may bayad siya, 100 per head. Yung iba di na nagbabayad, nagpa-picture na lang sa labas. So bahala kayo, medyo ayoko pag-usapan. Basta kami nagbayad kami, so nakapagpa-picture kami sa harap. Siyempre, after noon, total na huli naman na. Sinulit na namin. Bumiyahe kami pabalik at dumaan sa Newport Resorts World sa Pasay para manood ng Aheb o Ang Huling El Bimbo the Musical. After ng show, bumalik na kami ng Bulacan. So bakit 10K? Sa sobrang busy ko sa ibang bagay, nakalimutan ko i-rehistro ang aking motor. Pagkatapos ng biyahe na to, sa LTO main ako nag-seminar ng 2 oras. Tapos, exam. Pag naipasa mo, babayaran mo yung multa at babawasan ka ng demerit points. And hard lesson na sa akin, always check to avoid tollways sa Google Map. Then always remember your registrations kung kailan ang expiry. So iwas abala na din. Yun.
Salamat sa panonood, and kung may mga questions kayo, comment down below. Subscribe to my channel.